Target ng ICC sina dating Pangulo Rodrigo Duterte, ilang retired police generals kasama si Senator Ronald De La Rosa at iba pang mga opisyal kaugnay sa gyera kontra iligal na droga na nakarang administrasyon. Kumalas ang bansa sa ICC sa Duterte administration dahil sa pangingialam nito sa drug war. Hanggat hindi mahihinto ang mga maisog rally ni PRRD ay mananatili ang banta ng ICC. Masakit na gante sa dating presidente na nagpalipat sa libing ng mga bayani kay dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr., isang diktador at ama ng kasalukuyang Pangulo. Sa gitna na rin ito ng mga maisog peace rally kung saan pinupuna ni dating Pangulong Duterte ang mga polisiya ng kasalukuyang pamahalaan, lalo na ang issue ng charter change. Malaking sampal sa lahat ng mga abogado sa Pilipinas kung hahayaan ng Marcos Jr. government na makapasok uli ang ICC sa bansa. Kasi parang ginagawa niya itong ng DOJ at ng administration parang isang bitag or pananakot para sa mga Duterte administration. Naghahanda ng briefer ang Department of Justice para ipaalam kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga posibleng hakbang ng gobyerno laban sa International Criminal Court o ICC. Target ng ICC sina dating Pangulo Rodrigo Duterte, ilang retired police generals kasama si Senator Ronald De La Rosa at iba pang mga opisyal kaugnay sa gyera kontra iligal na droga na nakarang administrasyon. Ngunit ayon kay Senator Francis Escudero, hindi na kailangan pang isapubliko o gawa ng press statement ang planong briefer ng DOJ sa Pangulo. Sa Escudero, mas lalo pang pinaiinit ang administrasyon ng bangayan na mga Marcos at Duterte. Sa gitna na rin ito ng mga maisog peace rally kung saan pinupuna ni dating Pangulong Duterte ang mga polisiya ng kasalukuyang pamahalaan, lalo na ang issue ng charter change. Ngunit para sa isang US-based law professor na si Attorney Ernedo Valera, malaking sampal sa lahat ng mga abogado sa Pilipinas kung hahayaan ng Marcos Jr. government na makapasok uli ang ICC sa bansa. Malinaw kasi na gumagana ang justice system sa Pilipinas, lalo na ang mga korte nito. Bilang abogado naman, malaking insulto naman niya sa lahat ng mga abogado na papapasukin mo at payagan mo manghimasok ang isang international entity na wala man lang accountability kahit sa United Nations. Di ni Valera, dapat ngang questionin ng lahat ng abogado ang ICC at tanggihan na maging subject ang Pilipinas sa political manipulation. Isang entity na subject sa political manipulation ay papapasukin mo parang husgahan at magkaroon ng intervention dito sa sistema ng batas ng bansa natin, no? Na may kakayahan naman tayo mag-usig. Nauna nang nilinaw ng Presidential Communications Office na hindi nagbabago ang posisyon ni Pangulong Marcos Jr. laban sa ICC at standard procedure lamang daw ang ICC briefer ng DOJ. Unang-una ay mag-release sila ng statement na kinukumpirma namin, ina-affirm namin ang aming previous position. Hindi po namin kinikilala ang jurisdiction ng International Criminal Court. Bukod sa Pilipinas, kontra rin ang malalaking bansa sa ICC. Kumalas ang bansa sa ICC sa Duterte administration dahil sa pangingialam nito sa drug war. Matindi ang pagtutulno ni Duterte sa panghimasok ng banyaga ICC, lalo na sa mga pulisya ng administrasyon. Mismong mga malalaking bansa, Admar and MJ, katulad ng India, ng China, ng US, ng Russia, hindi nila kinikilala itong ICC dahil nga sa walang accountability ito, no? Sa huli, naniniwala ang law expert na hanggat hindi mahihinto ang mga maisog rally ni PRRD ay mananatili ang banta ng ICC. Masakit na gante sa dating presidente na nagpalipat sa libing ng mga bayani kay dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr., isang diktador at ama ng kasalukuyang Pangulo, isang sugal, kapital ang matinding political will noon ng veteranong Duterte. Unless na sinasabi niya ngayon na binabago niya yung stance niya, no? Kasi parang ginagawa niya itong ng DOJ at ng administration parang isang bitag or pananakot para sa mga Duterte administration.